authority. At ngayon po, ang gusto ko pong pag-usapan po natin yung boldness to walk in power and authority. Sabihin natin, boldness, to walk in power and authority. Sino sa inyo ang gustong maranasan yung power and authority? Amen. Actually, meron tayo yan. Kailangan lang magkaroon tayo ng boldness na i-apply, magkaroon tayo ng boldness na lumakad sa power and authority na binigay sa atin ng Diyos. Are you ready to receive the Word? Are you ready to receive the Word of God? Amen. So, buksan natin ang aking Bible sa Acts chapter 4, verse 13. Ang sabi po rito, ito po ang context nito ay bago po yung Acts chapter 4, Acts chapter 3, itinuro ko po sa inyo ng mga nakaraang Sunday na nag-miracle ang Diyos habang si Pedro at si Juan ay papunta sa church para manalangin. So, merong isang lalaking lumpo na dinadala sa beautiful gate at binubuhat siya. Nung mula sa kanyang womb, siya po ay lumpo na, hindi ko siya nakalakad 40 years. Pero nag-miracle ang Lord, kay ginamit ni Lord si Peter nang sila po ay papunta sa templo. So, ngayon ho, kinwestiyon ng mga religious leader, ng mga Pariseo, mga Sanhedrin, yung nangyaring miracle. Kasi ang dami pong na-convert. So, yung first preaching sa Acts chapter 2 ni Peter, ang first preaching, 3,000 got saved. Ngayon ho, nung nagkaroon ng miracle after Acts chapter 3, nadagdagan na naman ng another 5,000. So, kaya na-alarma ang mga religious leader. Sabi nila, kailangan gumawa tayo ng paraan, pigilan natin itong si Pedro, si Juan, na huwag na silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Amen o ba? So ngayon ho, itong Acts chapter 4 ay kinausap, hinuli nila si Pedro, sila Juan, mga disciple, para bigyan sila ng warning na huwag na silang mangaral sa pangalan ni Jesus. So ngayon, sa verse 13, ayun ang sabi ng Bible, na the members of the council, yung mga miyembro ng Sanhedrin, mga religious leader yan, were amazed when they saw the boldness of Peter and John. Sabi natin, boldness. So sila po ay humanga nung makita nila yung katapangan ni Pedro at ni Juan. Sabi ho ng member of the council, ng mga religious leader, anong klaseng mga tao ito? Simpleng tao, sabi nila. For they could see that they were ordinary men. Sabi natin, ordinary men. Ordinary men. Ibig sabihin, mga simpleng tao, mga mangingisda. Si Pedro, siya po ay hindi po siya engineer, hindi po siya architect, hindi po siya mataas ang pinag-aralan. Siya po ay ordinaryong tao. Sabi ng Bible, ordinary man. Siya po ay mangingisda ng mga disciples. With no special training in the scriptures. So hindi po siya doctorate of divinity, hindi po siya nag-master ng theology. Siya po ay wala po siyang formal and strict training according to the Bible. Yun ang observation ng mga religious leaders sa kanya. Pero nakita nila, sabi niya, they also recognized them as men who had been with Jesus. Ayun ang sekreto. Amen? Na-recognize nila, ito palang mga disipulo na ito ay naging kasama ni Jesus. They have been with Jesus. Kasama ni Jesus. So kaya pala, ganun sila katapang. So alam niyo mga kapatid, yung salita dyan na ordinary men, tinignan ko po sa Greek word, ang ibig sabihin po pala niyan, yung salita natin, huwag lang natin gamitin yung word na yon, pero ang ibig sabihin, idiot, wala silang magmang talaga. Ginamit na salita. Ibig sabihin sila yung mga ordinaryong tao. So mga kapatid, sa Bible, makikita niyo po
kayang piliin ng Diyos yung mga mangmang para hiyain yung matatalino. Kayang piliin ng Diyos yung mga mabababa para hiyain niya yung matataas. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit simple ka lang tao, kahit ikaw ay ordinaryong tao, kaya kang gamitin ng Diyos mightily, miraculously, and powerfully. Amen? So kailangan lang makita natin ano ba ang sikreto ni Pedro, bakit sila may boldness at ano yung kanyang anong sikreto nila. So yun po ang pag-aaralan natin. Bibigyan ko po kayo ng tatlong bagay lang. 3 simple secret na nila Pedro, bakit sila mayroong boldness. Sabi natin boldness. Boldness. Amen? So ano ibig sabihin niyang boldness? Alam niyo po, si Peter, bago ho siya tumapang, duwag siya. Alam niyo ba, na si Pedro, hindi ho talaga siya matapang na totohanan. Mababasa niyo po sa John chapter 18, nung si Jesus Christ ay bago ho po siya arestuhin, hulihin, nakita ho ng mga babae, sabi po diyan sa Bible, makikita nyo, na si Pedro, kasama ng mga babae na nagpapainit sila, nag-aano sila sa apoy. Dahil siguro malamig. Ngayon, tinanong sila kung kasamahan niya si Jesus Christ. Pero alam mo ang sagot ni Pedro? Sabi niya, I'm not. Hindi ko yung kasama. Samantalang yung binasa natin sa Acts chapter 4, hinangaan siya sa boldness. Pero bago yun, makinig kayo. Are you with me? Amen. Bago siya tumapang, siya po ay sinungaling. Bago siya tumapang, siya po ay duwag. Bago siya tumapang, siya po ay nagmumura pa nga. 3 beses, bago tumilak ang manok, ipinagkatulo niya, ipinagkaila niya, itininay niya si Jesus. Ayan, ang sabi ng Bible, Simon Peter and another disciples were following Jesus. Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest's courtyard. Verse 16. Kung nababasa niyo, samahan niyo po akong magbasa. Go. But Peter had to wait outside at the door. The other disciple who was known to the high priest came back, spoke to the girl on duty there and brought Peter in. So, dinala si Pedro. Tapos, inano siya, yung tinatawag na interrogation. Tinanong siya, verse 17, You are not one of these disciples? Are you? Anong sagot? The girl at the door asked Peter. He replied, I am not. Sabi niya, hindi ako kasama sa mga disciples. So, nakita nyo, si Pedro, na binasa natin sa Acts chapter 4, hinangaan sa tapang, pero bago po siya tumapang, duwag po siya. Parang tayo din yun. Tayo din, ordinaryo. Takot tayo mag-share ng word of God. Pagka nagsabing, born again ka na pala. Hindi. Pinagbibigyan mo lang may kaibigan ko. Hindi pa ako born again. Ganyan si Pedro. Hindi niya masabing siya yung disciple. So maraming Christian yung gano'n. Ay, nagpupunta ka na pala sa church na yan. Born again ka na pala. No. Kaya lang ako napunta ron, may mga gwapo kasi ron, saka magaganda ko eh. So, mga kapatid, sabi ho ni Pedro, hindi ako disciple. Siya no? Sabi niya, you are one of his disciples. Sabi sa kanya kay Pedro, isa ka ba sa disipulo? Sabi niya, no, I'm not. Samantalang disciple siya, tinawag siya ng Panginoon. Isa siya sa 12 disciples, pero pinagkatuloy niya. So mga kapatid, ganyan po tayo. Ganyan ang maraming Kristiyano, hanggat hindi niya tinatanggap yung power, yung anointing, yung authority, yung Holy Spirit sa buhay niya, hindi siya magkakaroon ng boldness. Amen. Ha? Kailangan nating tanggapin. At tingnan niyo po, pag tinuloy natin ang basa, verse 25, as Simon Peter stood warning himself, he was asked, You are not one of his disciples? Are you? Ano sabi ron? He denied it, saying, I am not. So, he denied again. Sinungaling. Hello?
Akala nyo ba si Pedro, super apostol? First preaching, 3,000 ang na-convert. Second preaching, 5,000. Tapos ginamit sa matinding signs, wonders and miracle. Akala nyo ba ganun ka? Bago nangyari yun, sinungaling siya, he denied. Sabi niya, I am not one of his disciples. So, kung minsan, di ba, ganyan din ang mga Kristiyano, minsan matagal na ng church, ay, ikaw ba'y, ano na, kabilang na sa grupo. No, I'm not. Hindi ako member ng church mo para ako. So, may mga ganun So, mga kapatid, para lang tayong si Pedro. So, again, verse 27. Again, Peter denied it, and at that moment, a rooster began to tumilakok ang manok. So, naalala niya yung sinabi ng Panginoon Jesus, 3 beses bago tumilakok ang manok, i-deny mo ako. Hello? May makaya. So, nangyari, natupad yung sinabi ng Panginoon. So, mga kapatid, ganyan po si Pedro. Hindi talaga siya tunay na matapang. Tumapang lang siya nung tinanggap niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Ano ba yung sabihin ng boldness? Sabihin natin boldness. So, iba yung tapang ng hiya sa boldness, ha? Iba naman yung katapang naman ng hiya mo. Kain kayo, walang hiya. Teka. Basta kain lang kayo, walang hiya. Ibig sabihin yung huwag kang mahiya. Basta kain. Alam nyo, magkaiba yung boldness. Ang ibig sabihin ng boldness is the courage to act or speak fearlessly despite real or imagined dangers. So, ang ibig sabihin ng boldness, pag pinag-aralan nyo po, yung tapang na magsalita ng katotohanan ng Word of God, ano man ang alam mo kung anong mangyayari kahit sa pangangaral mo. Kamukha ni Stephen, si Esteban. Si Stephen po mga kapatid, sa first martyr, stoned to death habang siya'y nangangaral ng Word of God. So si Paul, napakatapang niya. Ano ang sikreto nila? Bakit sila mayroong boldness? Sabi natin boldness. Boldness. So kaya nga po ang aking title is Boldness to Walk in Authority and Power. So kailangan, meron tayong alam natin, sabi ng Luke chapter 10 verse 19, I have given you power and authority to trample over all scorpion and snake and over all the power of the enemy and nothing will harm you. So kung alam mo na meron kang authority and power, dapat alam mo na magkaroon ka ng boldness to walk in power and to walk in authority. Kailangan mo ng boldness. Amen? Amen ba? So kahit may authority and power ka, kung ikaw naman ay mahiyain, hindi mo magagamit. Kailangan mo ng boldness to speak fearlessly. Okay? So boldness was one of the first characteristic the Holy Spirit imparted when He came to indwell believers after Jesus ascended into heaven. Alam nyo, sa Acts chapter 2, mababasa nyo po mga kapatid, yung 120 disciples na naghihintay ng pangako ng Panginoon na ibubuhos niya ang Banal na Espiritu, sa Acts chapter 2, nangyari at silang lahat, sabi ng Bible, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. At sila po ay napuspos ng Holy Spirit as the Holy Spirit enabled them. So mga kapatid, ano nangyari kay Pedro? Sila po ay napuspos ng Holy Spirit. Amen? Acts chapter 4 verse 16-17, tingnan niyo po. Basahin ulit natin. What are we going to do with this man? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle. Sabi natin, outstanding miracle. Outstanding miracle. So, itong mga disipulo na ito, sila Pedro, sila Juan, yung mga ordinaryong tao, simpleng tao, ginamit ng Diyos sa outstanding miracle. So, anong ginawa ng mga religious leader, ng mga religious spirit? Verse 17, but to stop this thing from spreading any other murder among the people, sabi niya,
We must warn these men to speak no longer to anyone in this name. So, nag-usap-usap. Are you with me? Amen. Sabi mo sa katabi mo, are you still, isip mo ba kayo? Okay ba kayo? Alam ko lahat, yung iba dito puyat, yung iba pagod, yung iba, naalala ko yung meron ng isang tao na gwardiya. Sanay na sanay matulog ng dilag. Tulog siya, pero kagilang. Wala naman akong nakikita dito gano'n. Tulog na dilag. Physically present but mentally absent. Ang tawag doon. Wala naman. Amen ba? Wala. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Amen ba? Tignan niyo katabi mo, kung yan ay nakadilat at kinakalaban mo dilat pa rin. Alam mo, kinig na pakinig na yan, baka tulog yan. Dilat lang. Sabi ng iba, kapag daw ang luha ay tumulog, nabibless. Pag laway ang tumulog, tulog. Tignan niyo kung ano tumutulog. Okay, tuloy tayo. Amen ba? Okay, sabi niyan, but to stop this thing from spreading any further among the people, kailangan pigilan natin kasi lumalawak ang Christianity. May revival, may breakthrough, ang daming nasasave. Alam niyo yung ginawa ng mga religious leaders? Sabi nila, kailangan natin pigilan sila na huwag silang magsalita. Kailangan tumigil ang kanilang bibig. Sabi niya, we must warn these men to speak no longer anyone in this name. Yan yung pangalan na yun. Sa pangalan ni Jesus. Kailangan mga disipulo na ito, huwag na silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Bakit? There is power in the name of Jesus. Amen? There is miracle. Sabi natin, there is miracle. In the name of Jesus. Everybody sabi niyo, there is power. In the name of Jesus. Sabi niyo, there is healing. In the name of Jesus. Sabi niyo, there is salvation. In the name of Jesus. There is deliverance. In the name of Jesus. So kaya nga mga kapatid, ang tanging pangalan lang ni Jesus ang pinagkaloob na makapangyarihan sa ibabaw ng lupa na sukat ikaligtas ng tao. Acts chapter 4 verse 12. There is power in the name of Jesus. So, pinipigilan sila, huwag na silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, ganyan po ang diablo. Gusto niya ng mga Kristiyano, itikong ang bibig. Lagyan ng busal ang bibig. Alam niyo yung busal? Ano yung busal? Yung takip sa bibig para huwag na tayong mangarap. Kasi pag nagsalita ka, there is power in your mouth. Amen? Pagka nagsalita ka, mayroong mangyayaring miracle. Nagsalita ka. Bakit? There is power inside you. There is, sabi doon sa introduction natin kanina, there is a lion inside you. Meron daw leon sa loob mo. So kaya may power yun Amen? So we must warn. Sabi niya, kailangan pigilan natin ito sa salita. So mga kapatid, pero hindi sila napigil. Tingnan niyo po verse 16. Verse 16. Chapter 4 verse 18. Then they called them in again and commanded. Dali lang. Baka bumaba to. Bumaba lang ka, huwag mo kayo mag-alala. Amen ba? Okay, tuloy po tayo. Alam niyo mga kapatid, nung tinawag ulit si Pedro, bakit po kasi yung ating sa computer, pakilagay ulit yung ating agad para masundan nila. Hallelujah. So, nung tinawag po si Pedro ulit, tinanong na naman, binigyan na naman ng warning, binabalaan, sabi sa kanila, huwag ka nang mangangaral sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, inuulit ko, ang gusto ng kaaway, okay lang sa iyong makinig ng Word of God, okay lang pumunta ka sa church,
Okay lang sa kanya na maupo ka dyan, pero huwag ka lang mag-share ng Word of God. Ayaw niya na ikaw ay mag-share. Ayaw niya na ikaw ay mag-preach. Ayaw niya na ikaw ay magturo. So okay lang sa kanya na ikaw ay nandyan every Sunday. Okay lang sa kanya na nakikinig ka ng sermon ni Pastor. Okay lang sa kanya na ikaw ay nabibless. Pero huwag ka lang mag-share ng Word of God. Bakit? Kasi pag nag-share ka, may masasave. Pag nag-share ka, may maliligtas. Mayroong gagaling, may mag-deliver, may magbabago ang buhay. Amen! Amen o ba? Sino sa inyo ang produkto na dahil sa may nag-share sa inyo ng Word of God, ikinamnam ka ng Word of God na bago ang buhay mo? Palangkan natin. Taas natin ang naman. Meron ba dito galaw? Na mula nung ikaw ay nakarinig na ng Word of God, may nag-share sa'yo, nagkaroon ng impact sa buhay mo, nakaranas ka ng healing, nakaranas ka ng salvation, nakaranas ka ng deliverance, na-bless ka, taas ang kamay. Meron ba lang? So yan ang reason mga kapatid, kaya pala pinipigil ng mga religious leader na ang mga disciple ay mag-preach ng Word of God sa pangalan ni Jesus. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag kay Satanas na isarang yung bibig. Sabi mo, speak the word boldly. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Sister Brad, speak the word of God boldly. Amen? Kailangan sabihin mo pa rin ang may katapangan ng Word of God. Bakit? Sa bawat salita na lalabas sa iyong bibig, maraming maliligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Imagine si Pedro. Si Pedro, kung hindi ho siya nagsalita, walang naligtas. Imagine, first preaching niya, 3,000. Second preaching, 5,000. Evangelist. At hindi lang yun, tuloy-tuloy siyang ginamit ni Lord. Alam niyo ho, dito sa church na ito, pwedeng may lumabas na evangelist, prophet, teacher, pastor, na gagamitin ng Panginoon, basta willing ka lang magamit ka Lord. Tingnan yung sabi niya, verse 18, then they called them again. Tinawag na naman si Peter, and commanded them not to speak. Sabi sa kanila, Pedro, huwag. Simula ngayon, huwag ka nang mag-i-speak or mag-teach at all in the name of Jesus. Tingnan niyo po ang warning sa kanya. Eh, ano gagawin mo? Anong sagot ni Pedro, verse 19, kayo pumasa, lakas nyo. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ano sagot ni Pedro? Peter and John replied, Judge for yourselves. Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you or rather than God. So we must obey God rather than man. Pinakikita niya ni Pedro, susundin ko pa rin ang Diyos. Amen? So mga kapatid, ano man ang sitwasyon, makaranas mo kayo ng problem, persecution, trials, hadlangan man kayo. Pag alam mo yung authority mo, alam mo yung power na nasa iyo, dapat sundin mo pa rin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. So the secret of their boldness. Number one, anong sikreto ni Pedro? Bakit po siya matapang? Anong naging sikreto niya? Ulitin ko, dati siyang luwag, dati siyang mahina, dati siyang sinungaling, dati siyang nagmumura. So, pero, bakit po siya tumapang? Ito, number one, Peter filled with the Holy Spirit. Anong number one sikreto? Acts chapter 4 verse 8 ang sabi ron. Sabay-sabay nga natin basahin. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. So, handa niyang harapin ang mga rulers, ang mga elders ng mga sinadrin, ng mga religious leader. Bakit? Because Peter filled with the Holy Spirit. Amen? So kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng boldness. Ang Holy Spirit magbibigay sa iyo ng wisdom. Ang Holy Spirit magbibigay sa iyo ng word na sasabihin mo in front of the leaders and rulers. Lahat ng mga nagpe-persecute sa iyo. Tingnan niyo ang sabi ng Acts 1:8, but you will receive power. Sabi niyo, power.
power? Kailan? When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, when the Holy Spirit come upon you, kaya yung mga disciple, dati si Pedro duwag, nung tinanggap niya ang Holy Spirit, napuspo sila sa Acts chapter 2, anong nangyari? Dumating yung power. Sabi niyo, power! Alam niyo po, yung power diyan na salita sa Greek word is dynamite power. Dunamis yan. Dunamis. Ibig sabihin, hindi po basta-basta power. Ito po yung dynamite power na ginagamit ito na hinahati yung bundok. Yung mga naghahanap po ng mga gold sa bundok na sa pamagitan ng dynamite, kaya nilang hatiin. Very explosive power po ito. Sabihin natin, dynamite power. So, ganito po ang sabi ng Bible. But you will receive power, sabihin, dynamite power, when the Holy Spirit comes on you. So, ang sikreto pala ni Pedro, ni Juan, ng mga disciple, kaya nagkaroon ng boldness, hindi dahil sa sarili nila, dahil tinanggap nila ang anointing, ang power ng Banal na Espiritu, and you will be my witnesses. So mga kapatid, magsisimula kang maging witnesses, patotoo. Mangangaral ka, hindi ka mapipigilan if you will receive the Holy Spirit. Amen? So tandaan natin, magkaiba yung indwelling at saka empowering. So, indwelling, tinanggap mo na Espiritu ng Diyos, pero kailangan mo yung power. Sabi natin, power. Power! Saan? When the Holy Spirit comes on you. Iba yung comes on you and in you. Amen ba? Hello. Okay pa ba kayo? Amen. So, you know Holy Spirit, iba yung nasa sa loob mo, at iba naman yung upon you. Yan, power to witness yan. Power na magpatotoo, mag-share ng Word of God. Kaya ho si Pedro, tumapang. Yung mga disciple, tinanggap na nilang Holy Spirit, sabi ng Bible, sila po ay hiningahan ni Jesus Christ. Tinanggap nila. Pero kailangan tanggapin nila yung empowerment. Sabi natin, empowerment. Empowerment. Kailan mangyayari? When the Holy Spirit is come upon you. Amen? Nabaptize na tayo sa tubig, pero kailangan mabautismohan ka ng empowerment. Ma-empower ka ng Banal na Espiritu. Okay? Yan din po ang sikreto ni Jesus Christ. Tingnan niyo po Acts chapter 10 verse 38. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Ano? Anong epekto? Then, hallelujah. Amen ba? Tingnan niyo po si Kristo. Alam niyo po si Kristo, sabi ng Luke chapter 10 verse 18. The Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. Sabi niya, He has anointed me to proclaim freedom for the prisoners, to set the captives free. Ang Panginoon Jesus mismo, yan ang declaration niya. The Holy Spirit is now upon me. So, tingnan niyo po sa Acts chapter 10 verse 38. And you know that the God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then, anong epekto? Jesus went around doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen ba? Amen. Are you following me? Amen. So, ang sikreto pala ni Jesus, because of the power of the Holy Spirit, nasa sa Kanya. At hindi lang yung anong bunga. He went around doing good. Alam niyo ho, mahirap gumawa ng mabuti kapag wala sa iyo ang anointing ng Banal na Espiritu. But if you are anointed by the Holy Spirit, you went, sabi ron, around doing good. Anong pangalawa? Healing. Gagamitin ka ng Diyos sa pagpapagaling. Amen? Amen. Pangatlo, yung mga na-oppress, deliverance. Alam niyo ba mga kapatid, na pag sinabing oppressed, sabi niyo oppressed by the devil. Deliverance. Ang mga sakit, oppression yan. May mga sakit na oppression. May mga sakit na depression. Diba?
Yung katabi nyo mukhang depressed o mukhang press? Press o depressed? Press ay kapastar kasi kagigising mo. Amen. O mga kapatid, press. Amen? Bakit? Kasi ang gawain ng Holy Spirit is refreshing. Sabi natin refreshing. I-refresh ka ng Banal na Espiritu. Hindi. Para makalaya tayo sa depression. Kasi, sabi ko, all who were oppressed by the devil, for God was with him. Di ba yun ang sikreto ni Pedro? Hinangangan siya sa boldness. Sabi ng mga tao na obserbahan nila, they have been with Jesus. Ito pa lang si Jesus Christ, God was with him. Yun ang sikreto at yung Holy Spirit. So number 2, the secret of their boldness. Tingnan niyo po. He knew his authority is in the name of Jesus and his right to use his name. Alam ni Pedro yung kanyang authority. Tingnan niyo po, Acts chapter 4 verse 10. Verse 10. Sabay-sabay, isa na natin basahin. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stand before you and heal. So yung tinutukoy niya na this man, yun yung lumpo na mula sa tiyan, pinanganak na pinagaling nila Pedro. Na sinabi niya sa Acts chapter 3, silver and gold have I none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Yun yung pinalakan niya, in the name of Jesus. Sabi ni Pedro, silver and gold I have none, but with what I have given unto you. In the name of Jesus, rise up and walk. Yan ang ibibigay ko sa iyo. So makikita niyo po, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, kaya tumayo yung lumpo na yun. So there is power. Sabi niyo, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is miracle in the name of Jesus. Hallelujah! Alam niyo po, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat sa ibabaw ng lupa ay ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. At yung pangalan daw niya ay pinagkaloob na makapangyarihan sa lahat nasa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa at sa langit ay luluhod ng lahat ng pangalan sa pangalan ni Jesus. Acts chapter 3 verse 6. Tingnan niyo po. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. Anong meron siya? In the name of Jesus, Christ of Nazareth. Anong meron si Pedro? In the name of Jesus. Mga kapatid, anong meron ka? In the name of Jesus. Amen? Ibig sabihin, there is power in you. May kapangyarihan nasa sa iyo. Because there is power in the name of Jesus. Amen? Sabi niya, silver and gold. Wala akong niyang mga silver and gold. But what I have, alam ni Pedro kung ano yung meron siya. Alam ni Pedro kung ano yung authority niya, kaya siya mayroong boldness. Alam niyo mga kapatid, kapag naintindihan niyo talaga kung ano yung meron ka, who you are in Christ, what you can do in Christ, what do you have in Christ, that is position in Christ. Kung sino tayo, kung anong meron ka, anong magagawa mo, yan pong tinatawag na delegated authority. Pag naintindihan mo yan, meron kang boldness. Sabi natin, boldness. Ano yung boldness na yan? Boldness to preach the word of God. Boldness to cast out demon spirit. Boldness to set the captives free. Boldness. Meron kang katapangan. Hindi ka natatakot kasi nasa sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Next, number 3. The secret of their boldness. Alam niyo po yung sikreto ng boldness nila? One accord prayer. Pagkatapos po nung na sila Pedro ay hulihin, tapos nung sila pinawalan, alam niyo po kung saan sila nagpunta? Verse 24. So when they heard that, they raised their voice
to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea, and all that is in them. Alam niyo, matapos na si Pedro ikulong, binigyan ng warning na huwag nang mangaral sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, paglabas niya, saan siya nagpunta? Sa prayer. Sabi niyo po, prayer meeting. Prayer devotion. Nagpunta siya sa church. Sa mga kasamahan niya. Yun po ang sikreto. Kaya pala siya mayroong boldness. Amen? Tingnan niyo po Acts chapter 4 verse 23-24. Basahin natin. On their release. So nung pinalaya si Pedro at si Juan, saan nagpunta? On their release. Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. So ito pong si Pedro at saka si John, nung pinalaya, ang pinuntahan niya, yung kanyang mga kasamahan sa church. Amen. Kaya alam mo, nakakatuwa dito ng mga kabataan ng Madrid At least nagpunta sila rito sa Marbella, hindi lang mamasyal. Nagpunta rin sila sa church. Palakpakan natin. God bless you. Amen? Glory to God. So dapat ganyan. Pag ikaw ay nakaranas ng trials, alam niyo po itong mga sila Pedro, binigyan sila ng warning, huwag mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero nung paglaya nila, ang pinuntahan nila, gawain ng Panginoon. Alam niyo, minsan may mga Kristiyano, dito sa Marbella, minsan may mga nahuhuli, nakukulong, mga walang papel. Pag pinalaya, kalat-kalat pa rin kung saan nahuli na nga, nakulong na, kalat pa rin. Pero alam mo maganda kay Pedro, pagkatapos nilang palayain, ang pinuntahan nila, prayer meeting. Ang pinuntahan nila, church. Palakpakan natin ang Bakit? Bakit sa church sila pumunta? Ayan ang tingnan niyo po. Basahin natin. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sumama sila sa prayer meeting. Nag-attend ng morning devotion. Bakit? Kasi meron silang persecution. May problema. Sabi nila, Sovereign Lord. Ano sabihin ng sovereign? God is in control. God is powerful. Makapangyarihan sa lahat. They said, You made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Tingnan niyo po yung kanilang context ng prayer. Lord, alam ko na ikaw may gawa ng langit at ng lupa. Ikaw may gawa ng dagat. Nakita niyo ba yung dagat rito? Sino may gawa? Si Lord. Ibig sabihin, God is powerful. Amen? God is omnipotent. God is all-knowing and God is omniscient. Alam niya lahat. So, ang sabi niya, Lord, Sovereign Lord. They said, You made the heaven and the earth and the sea and everything. Lahat. Pati mga isda. Tingnan niyo po ang ginawa nila. Verse 23. Lakas natin ang basa. As soon as they were freed, Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priest and elder had said. When they heard the report, all the believers, sabi natin, all the believers, nagkaisa sila. So mga kapatid, ang buong church, one accord prayer. Amen? So there is power. There is power in unity. There is power in one accord prayer. Kapag ang church nagkaisa na manalangin, mayroong milagrong magaganap. Amen ba? Oh, ano nangyari? Himala. Sabi doon. Ano yung pinag-pray nila? Acts chapter 4 verse 30. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant. Sa Tagalog, Lord, iunat mo ngayong mga kamay, gamitin niyo po kami sa pagpapagaling ng mga himala. Alam niyo mga kapatid, ang gagamitin ng Diyos, God is powerful, pero ang gagamitin ng Diyos sa signs, wonders, and miracle, ikaw. Sino gagamitin ng Diyos?
Sino gagamitin ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Kasi sabihin natin, Pastor, paano kung gagamitin ng Diyos? Di naman ako nag-aral. Si Pedro, ordinary people lang. Amen? So mga kapatid, kahit ikaw ay ordinary people, kaya kang gamitin ng Diyos. Amen? Kahit ikaw ay hardinero, kamarero, kamarera, o tigagawa ng puto, ano pa? Kahit ikaw ay construction worker, o kahit ikaw ay simple lang. Alam niyo po, kahit mangingisda, tingnan niyo po si Pedro, ordinary people, ordinary men. Ginamit ng Diyos. Bakit? Ang sikreto, because of the power of the Holy Spirit. Amen? Pangalawa, ang sikreto ni Pedro, hindi lang siya puspos ng banal na Espiritu. Alam niya, there is power in the name of Jesus. Pangatlo, ang sikreto ni Pedro, siya po ay nagpunta sa panalangin, sa gawain ng Panginoon. Umakin siya ng prayer. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Amen! So, anong kanilang ipinag-pray? Anong ipinag-pray ni Pedro? Lord, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs. So, ano bang ginawa ng Diyos? Inunat pa yung kamay niya mula sa langit? Hindi. Ang ginamit ng Diyos na kamay, yung kamay nila Pedro, kamay ni Juan, kamay ng mga disipulo, ang ginamit ng Panginoon. Amen! So mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, yung kamay mo ang gagamitin ng Diyos. Yung bibig mo ang gagamitin ng Diyos. Yung paa mo ang gagamitin ng Diyos. Amen! Kasi po sabi natin, misa nagpipray tayo Di ba? Pag nagpipray na, sabi natin, Lord, yung tao na ito may sakit, pagalingin niyo po siya. Sabi ni Lord, no, hindi ko siya pagalingin. Ikaw ang gagamitin ko para magpagaling sa kanya dahil binigay ko na sa iyo yung authority and power. Amen! Yan ang ibig sabihin niyo. Alam niyo, pag binasa niyo yan yung Tagalog, sabi doon, Lord, iunat mo yung kapagpapalang kamay, gumawa ka ng himala at gamitin mo kami. Kami! Kami ang ginamit na terminology. Kami. So, mga kapatid, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen. Sa iyong mga pamilya para sila makakilala sa Panginoon. Amen? Amen. Taas natin ang kamay. Sino sa inyo hindi pa nakakakilala ang mga pamilya sa Panginoon? Meron pa ba rito na hindi pa buong pamilya mo, hindi pa nasishare ng mga ka? Sabi mo sa tanong mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Eh, sino pa nga? Acts 16:31. For me and my household, sabi ron, we will serve the Lord. Amen. Amen. Kung ikaw ay nandito ngayon, hindi aksidente nandito ka, kasi may purpose, may plano Diyos sa iyo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Yung bibig mo, yan ang magiging bibig ng Panginoon, dumalo yung Word of God. Kaya dapat yung mga bibig natin, iniingatan na, hindi mo pagmumurang lumalabas. Hindi mo marites at hindi ko chismis, hindi panlalangit, hindi pang pipintas, hindi pang ninira. Ang lumalabas dapat pagpupuri kay Lord, pasasalamat, at Word of God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Sabi Lord, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant. Verse 31, ilakas nyo, kayong bumasa. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the Word of God boldly. Hallelujah. Ito na naman mga kapatid, tingnan niyo ho. Si Pedro na binigyan ng warning na huwag nang magsalita, tumapang na naman sila. Kailan sila tumapang ulit? After they prayed. Kailan siya tumapang? Ano nangyari ng resulta ng prayer? Their meeting was shaken. Nagkaroon ng lindol sa prayer place nila, prayer house. Pangalawa, they were all, sabi niyo, filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Si Pedro, binasa natin kanina, kaya pala siya may boldness, filled with the Holy Spirit. Kaya lang, siyempre, pag ikaw ay, nangangaral ng Word of God, nakaka-encounter ka ng mga persecution, mga trials. So, kailangan, ang pagiging puspos, tuloy-tuloy, hindi lang po minsan. Amen ba? Yung impeding, hindi lang minsan yun.
Yung pinasa natin, si Pedro, Acts chapter 2, napuspos siya. Di po ba? Yes. Napuspos sila. Sa Acts chapter 4, pinasa natin kanina na si Pedro filled with the Holy Spirit. Ngayon, sa Acts chapter 4, verse 31, napuspos mo naman. So, pinakikita ko po sa inyo na ang infilling with the Holy Spirit, hindi lang po ito one-time experience na, ay, nag-bless ako ng Sunday, tapos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, depressed, di ba? Tapos, mapupuspos na naman ang Sunday. Kaya dapat, continuous. Dapat tuloy-tuloy. Puspos ka ng Lunes, puspos ka ng Martes, puspos ka ng Merkules. Hindi yung puspos ng Sunday, sa Lunes, puspos ng galit, puspos ng Sunday, sa Merkules, puspos ng inis, puspos ng tampo, puspos ng selos. So, mga kapatid, dapat puspos ng Banal na Espiritu. Amen. Sabi nyo, katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Yan ang sinasabi, kailangan puspos ng Banal na Espiritu. Anong resulta number 3? Spoke the Word of God boldly. Woo! Amen! Spoke the Word of God boldly. May katapangan siyang nangabahan. Ano nangyari? Resulta yan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Bakit maraming Christian? Ikaw nga ang mag-opening prayer. Ano kung postpone nakakahiya? Opening prayer lang yun. Hindi mo nagpapalayas ng demonyo. Opening prayer pa lang. Bakit? Hindi postpone eh. Hindi yata nagpipray. After they prayed, ano nangyari? They were all filled with the Holy Spirit. After they prayed, spoke the Word of God boldly. After. Anong sikreto nila? Number 3, prayer. Prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa Lord. So, tatlong bagay lang ang sinyari ko sa inyo. Number 1, sikreto ni Pedro. Number 1, puspos ng Banal na Espiritu. Pangalawa, alam niya yung authority. There is power in the name of Jesus. Alam niya kung sino siya. Kung ano yung meron sa'yo. Kanya. Pangatlo, prayer. Prayer. Mga kapatid, speak the Word of God boldly. Yan ang sabi ng Bible. We exercise our authority by speaking word of command in the name of Jesus with faith in our heart. O yan, balik ko. Okay. Sabi po sa Word of God, speak with authority over your situation. Sabihin natin, speak with authority over your situation. So, speak the Word of God, mga kapatid. Kaya pala pinipigilan itong sila Pedro at mga disciple magsalita kasi there is power in your mouth. Nasusunod niyo po ba ako? Ha? Kaya pinipigilan kasi kailangan magsalita ka. Ano sabi ng Romans chapter 10? With your mouth, ipapahayag mo that Jesus Christ is your Lord, and with your heart you believe na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. So there is power, may connection yung bibig natin. Kaya pala, itong si mga disciple, pinipigilan magsalita kasi there is power. Pag nagsalita ka, may masasave. Pag may nagsalita ka, may gagaling. Pag nagsalita ka, may maliligtas. Pag may nagsalita ka, may madideliver, may mabibless. Kaya, speak the word of blessing. Yung sitwasyon mo, speak with authority over your situation. So, pag kami mga nanggugulo, alam mo si Kristo, ang circumstansya niya, di ba, minsan, taktakan yung mga disciple dahil sa matinding hangin at mga alon sa dagat. Si Kristo natutulog kasama nila. Ginising siya. Ano ginawa ni Kristo? He spoke sa wind, to the wind and waves, and obey. Sumunod. Nagsalita siya. Sumunod pati yung hangin at saka yung alon. So mga kapatid, speak with authority over situation. Pangalawa, speak with authority over devil spirit. Alam mo si Jesus Christ, nakikita niyo sa Bible, ang dami ng mga inaalihan ng demonyo, ikinukuha niya ang mga bad spirit. Ang bad spirit lumalabas, pumupunta sa baboy.
Naalala niyo po yung legion na nakatira yung isang lalaki sa sementeryo, inutusan niya, yung spirit, nakiusap pa, napupuntahin siya sa baboy. Oh, inutusan niya lumabas. Speak with authority over them spirit. Number 3, speak with authority over sickness and disease. So pag meron kayong sakit karamdaman sa katawan nyo, sabi nyo, sa pangalan ni Jesus, sabi nyo, okay po, in Jesus' name, I command the spirit of sickness and disease over my body in Jesus' name. Ganyan. I-re-review mo. Pag may nararamdaman ka sakit sa paa, sakit sa ulo, sakit sa anumang klase ng sakit, rebuke the spirit of sickness and disease. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabihin natin, Pastor, wala akong boldness eh. Kailangan magkaroon ka ng boldness. Boldness to use your authority. Proverbs 28 verse 1, tinan niyo po ang sabi ng Bible, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as lion. So kailangan be bold as lion. Amen? Amen? Kailangan maging matapang tayo na gamitin mo yung authority tulad ng leon. Alam niyo mga kapatid ng mga Kristiyano, hinalin tulad sa leon, hindi sa pusa. You are the lion. You are the eagle. Alam niyo, sa pinakamatapang na ibon, hinalin tulad ang Kristiyano, eagle. Pinakamatapang sa kagubatan, hinalin tulad ang Kristiyano, lion, righteous. Sabihin natin, but the righteous are bold as a lion. So be bold like a lion. Kailangan, there is a lion inside you. Amen. Amen? Hindi ho elepante. Mukhang elepante, pero there is a lion inside you. Alam niyo po, minsan yung elepante at saka leon, sabi ho ng lion sa elepante. Eh yung elepante, di po ba, mas malaki yun compare sa leon. Pero yung elepante, pag titingnan mo, takot ho yan sa leon. Kasi pagka ang leon, ang tingin niya sa elepante, this is my lunch. Amen? Mata sa loob niya. Nang minsan merong namamasyal ako, yung aso na si Brownie. May aso kami si Brownie. Tapos may nasa lubong kaming asong malingkit. Napakaligid lang. Bigla ba lang tinahulan at hinamon si Brownie. Si Brownie napagulat. Kailangan ni Brownie. Gano'n. Alam niyo may mga tao, kung titignan mo malinggit, but there is a lion inside. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, there is a lion inside you. Amen? Ano yung lion na yun? He is the Lion of Judah. Ayan ang sabi ng Revelation chapter 5 verse 5. Then one of the elders said to me, do not weep, see the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Sino yan? Si Jesus Christ yan. Has triumphed. So, alam niyo po, sino ba nagtagumpay? Si Kristo. Amen? So, meron kang authority and power because of Christ's triumph in the cross. Dahil nagtagumpay na siya. Alam niyo po, ang tunay na Lion of Judah, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. At si Kristo ay nasa sa iyo. Kaya ang sabi ng Bible, greater is He that is in you than Satan that is in the world. Greater is Jesus that is in you than Satan that is in the world. Greater is the Lion of Judah that is in you. Amen. Amen? Amen. Greater is He. Sino is He? He is the Lion of Judah. Nasa sa iyo. So you have power, mga kapatid. You have authority. Use your authority and power with boldness. Dapat matapang ka na mag-share, mag-aral, magpalayas ng demonyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Eh, sino si Satanas? Siya po ay peking lion. Peke, hindi sa totoo. Ano sabi ng Bible? Be self-control and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Sabi niyo, roaring lion. So si Satanas, mga kapatid, umaatoma lang, roaring lion, but he is not the real lion. Amen? Ang tunay
the lion is the Lion of Judah, which is the Lord Jesus Christ. Hallelujah. At siya ngayon ay nasa sa iyo. Amen. Kaya meron kang boldness, meron kang tapang to cast out demon spirit, meron kang tapang to preach the word of God, meron kang tapang to preach the word of God, to preach the truth in love, because the Lord Jesus Christ is in you, and greater is He that is in you than Satan that's in the world. And you can do all things through Christ. He gives you strength. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen? So, sino si Satanas? Peking lion, umatake. Kumbaga sa aso, tumatahol, pero hindi nangangagat. Ganun lang siya. Pero maraming natatakot na Kristiyano kasi deceiver siya. Ang sabi ng Bible, looking for someone to devour. Ibig sabihin, to attack, naghahanap siya ng aatakihin. Kung minsan, nasa loob na ng church, naaatakin na di ba? Hihilahin mo ang piling mata niya. Ayan, atake ni Satanas siya. Eh kung ikaw ay leon, hindi ka papayag. Eh kung ikaw ay kambing, papayag ka. Pero hindi tayo nilintulad sa kambing eh. Nilintulad tayo sa tupa at saka sa leon sa Bible. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya walang kambing sa church. Amen? Kasi yung mga kambing na nanunuwag, yung tupa, babae. Pero hindi lang tayo tupa, leon ka rin. Patapang. Amen? Amen? Kaya ho tayo, hinalin tulad sa lamb and lion. Be big like a dog, but be wise like a serpent. Yan ang nasabi sa Bible. Big ka, parang kalapati, pero wise ka, parang serpent. Ganyan tayo. Lamb, maamo, mabait like a lamb, but be bold like a lion. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ano sabi ng verse 9? Ha? Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brother throughout the world are undergoing the same kind of suffering. So resist. Yan ang ibig sabihin, maging bold ka, matapang ka, na i-resist mo lahat ng lalang at gawa ng kamay sa buhay mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa sitwasyon mo. In Jesus' name. Tayo mong lahat may God. Praise God. Amen? Resist. Resist. Sabi po ng Word of God, tingnan niyo ho. Dito po tayo magtatapos.